Tapos na, Padre. Nababahag na ba ang buntot? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Kaya tawagin mo na ang kapwa mo demonyo dahil ikay papunta na sa impyerno. Sino kang hayop ka? Kailanman ay hindi naging mahalaga sa iyo ang aming pangalan. Sa iyong utak, demonyo, kami ay hamak na indio at hampas lupa lamang na tinanggalan nyo ng karapatan, ng dignidad at ng dangal. Si Elias ay isang taong may malalim na pag-unawa sa kanyang bayan at may malasakit sa mga mahihirap. Si Elias ay naging malapit na kaibigan ni Ibarra at siya ang nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pang-aabuso at kasamaan na nangyayari sa kanilang bayan. Si Elias ay ang matalik at misteryosong kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay unang nagpakita bilang isang piloto ng barko sa piknik ni Ibarra at Maria Clara. Magandang araw, Binibini. Magandang araw din sa inyo. Inilahad ni Elias ang kasaysayan ng kanyang angkan kay Ibarra. Dito ibinunyag niya na sila ay sawimpalan. Ang aking ninuno ay nagmula sa Maynila at nagtatrabaho noon sa isang mayamang negosyanteng Kastila. Ngunit isang araw ay nasunog ang kanyang kumpanya. Nadamay pati ang mga katabing bahay. Kaya naghanap ng masisisi ang amo ng aking nuno. Ang aking ninuno ay isinuklong at pinarusahan kahit wala namang kasalanan ang aking nuno. Dahil dito, ang kanyang asawa ay napilitang mamalimos. Ni isa ay walang tumulong sa kanya. Dahil sa kagipitan, kaya ang aking lola ay napilitang ikalakal ang kanyang sarili. At dahil sa lalo pang kahihiyan, kaya nanirahan ang aking pamilya sa bundok nang malayo sila sa katingdila at mapanghamak sa kapwa. Ngunit isang araw, natagpuan ng aking ama ang aking lolo na wala ng buhay. Nasaksihan din ng aking ama ang kamatayan ng aking lola dahil sa sama ng loob. Dahil uliran na ang aking ama kung saan-saan siya nakarating. Kaya nakahanap siya ng pagkakakitaan sa isang hasyenda at doon ay umibig ang aking ama sa isang dalagang anak ng isang mayamang Kastila. Ang aking ina, gayon paman ay nagsilang ang aking ina ng isang kampal. Iyon ay ako at ang aking kapatid. Tulad ng aking ama noon, kahit papaano ay nakatikim ako ng kaunting kaginhawaan, karangyaan sa kayamanan ng aking pamilya. Ngunit tila may sumpa sa dugong nananalaytay sa akin. Noong namatay ang aking lolo, dahil tila kami ay walang mga papeles na nagpapatunay na may dugo kami sa aming mayamang lolo, kami ay itinakwil ng angkan. Noong nagpakilala ang aming ama, doon ko nalaman ang salaysay ng aking pinagmulan, na ang aming kasawian ay nagmula sa isang negosyanteng mayamang Kastila na nagparusa sa aming ninuno. Salome, dumatal na ba ang gabi? Bumaba ang mga bituin upang mamanas ko ang sandaling ito? Ikaw at hindi ako ang tunay na bituin, mahal ko. Wala kang pinagbago. Ikaw pa rin sa gabi, ang nagbibigay ng liwanag, na nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ang mabuti pa'y mauna ka na sa iyong tahanan. Ako'y mangangaso upang masarap ang ating hapunan. Hula ko'y mainit na sabaw ang iyong nais para mamaya. Ako'y mangunguha ng mga talbos at maraming sili. Hintayin mo na lamang ako. Mag-iingat ka, mahal ko. Kailangan kita dito sa...
Elias, paano ka nakapasok rito? Senyor, kailangan mo nang umalis pagkat maya-maya lamang ay darating na ang mga Guardia Civil upang dapin ka. Mamamatay ako nang hindi nakitang sumilay ang bukang liwayway sa ating bayan. Sa mga mapalad, huwag niyong limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Ngunit tandaan niyo ito, hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa.